Ayan, bago na naman ang aligasyon ni Senator Ping Lacson about kay Senador Marcoleta, 500 milyong alokasyon sa flood control ibinigay raw kay Senator Marcoleta. So ito yung mga nagiinit na balita ngayon dito sa ating bansa. Ayan, titignan rin natin kung ano ang magiging sagot ni Senator Marcoleta, kasi ang pagkakaalam ko meron ding nalaman si Senator Marcoleta na corruption about kay Senator Ping Lacson. Talagang nagbabaga itong mga kaganapan dito. Talagang hindi na puputol ang kanilang patutsadahan. So titignan natin kung sino ba talaga ang nagsasabi sa kanila ng totoo, kasi meron ditong mga part ng ipapakita nating video na talagang malalaman mo kung sino yung gumagawa lang ng kwento at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yan lang ang isa sa mga tatalakayin natin ngayong araw. Siya nga pala, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin sa paggawa natin ng mga gantong content, pagre-react natin at pagsuporta natin kay BP Sara. Ay, maraming salamat sa inyo, at huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kang updated sa lahat ng ating uploads. So umpisahan na natin tong video na to. Ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano. Paano naman niya nasabing nakakuha? Andun ba siya? May ebidensya ba siya? Ang problema kasi kay Senator Ping Lacson, nakikinig sa mga hearsay, or kaya siya mismo ang gumawa niyan yung kwento na yan para naman na hindi mapagtuunan ng pansin yung ginawa niyang investigasyon sa flood control. Kasi namimilit nga siya magpapirma, di ba? Ayaw siya tantanan ni Senator Marcoleta. Wala na siyang maibutas. Kaya gumawa na naman ng panibagong issue. Di ba? Style mo, bulok, Senator. Ng kalahating bilyong piso. Basehan niya yan sa documentation na galing sa abogado ni Yumaong DPWH. Kita mo, lahat ng ano niya, ng testigo niya, patay na. Hindi na makakapagsalita, hindi mo na pwedeng tanungin. Diba? Napapansin niyo yung kahit yung kay Madriaga, yung papatunay na mabuting tao si Madriaga, patay na. Diba? Yun yung ginagawa nilang scapegoat. Kaya alam na alam mong ano focus, diba? Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatutok si Mau Gonzales. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Baka hindi nakakuha ng impormasyon. Nakagawa sila ng impormasyon na ipupukol kay Senator Marcoleta. Diba? Magkaiba yung nakakuha sa nakagawa. Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanomalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay Ngayon kasama na si Senator Marcoleta sa ghost project na yan. dokumento galing sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anong alam nung abogado dyan? Diba? Gets mo? Anong alam nung abogado? Hindi naman siya yung Yusek Diba? Si Yusek Cabral. Dapat nung nabubuhay si Yusek, inungkat mo na agad yan. Napaka-imposible kasing nasa iyo lahat ng resource para mag-imbestiga. Tapos ngayon mo lang binanggit na merong allocable si Senator Marcoleta na 500 million. Nakakapagtaka. 'Di ba? Habang ngayon pinipilit mong pumirma ang majority para ma-close na yung investigasyon mo sa Blue Ribbon. 'Di ba? Oh, kasi hindi ka tinatantanan ni Senator Marcoleta Oh. Kaya ka gumawa na naman ng panibagong issue. Sa dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanomalya o manong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o delayed Yusek Cabral
Paano mo naman nasabing sulat kamay, di ba? Ay mamaya kayo nga lang nagsulat niyan eh. Diba? Ay nako, mga ano yan eh, propaganda para malihis yung atensyon ng publiko dun sa ginagawa nyong investigasyon sa Blue Ribbon. Kasi ayaw mo na mag-imbestiga hanggat hindi pumipirma. 'Di ba? Sabi mo, wala naman yung pirma na yan eh. Kumbaga ganito lang yan eh. Hindi naman porket pumirma ka, sumasang-ayon ka. Ano ka ba? Loko-loko ka? Loko-loko ka ba? Kapag pumirma ka doon, ibig sabihin nun sumasang-ayon ka nga talaga. Kaya nga ayaw pumirma ni Senator Marcoleta kasi nga hindi nga siya sumasang-ayon or hindi siya satisfied sa ginawa mong investigasyon dahil nga marami kang hindi inimbitang resource person. Marami kang hinding inimbitang witness. Oh, bakit hindi mo inimbita si Martin Romualdez? Eh yun ang binubukang bibig, 'di ba? Ng mga tao, ng mga witness. Oh, hanggang sa nagbigay na ng pahayag si Martin Romualdez, sabi niya, hindi naman nanggagaling sa akin ang utos kundi sa ehekutibo. 'Di ba? O ngayon napahiya ka. 'Di ba? Ngayon napahiya ka. O ngayon kakasuhan ni Boying Remulla si Martin ng plunder cases, 'di ba? Pinahold na siya, may hold departure order na para hindi makalabas ng bansa. Eh ikaw, pahuli-huli ka. Pilit mo kasing pinagtatakpan. Eh ang mga tao hindi bulag, 'di ba? Na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Kakalis mo kay Senator Marcoleta. Oh, hindi kasama 'yon sa hawak ng ombudsman. So papadala namin yun. So, Sus, gawa-gawa nyo lang yan. Kaya nyong i-manipulate ang gobyerno. 'Di ba? Sa tagal nyo dyan, napag-aralan nyo na yan. Napakasimpleng bagay niyan. Nasa iyo lahat ng resource tapos hindi mo kayang i-manipulate ang gobyerno. Napaka-imposible yun. 'Di ba? Kayo na mga nanonood sa atin, naniniwala ba kayo sa sinasabi na itong senador na to? Ilang beses na siyang nagpaparatang kay Senator Marcoleta para malihis yung investigasyon sa flood control, hindi maimbitahan yung mga witness at resource person na magtuturo kung sino ba talaga ang mastermind ng flood control na to. 'Di ba? Napakalaking kalokohan yung ginagawa ni Senator Ping Lacson. Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Capras. Sabi niya hindi illegal ang mga allocable ha. Pakinggan niyo mabuti. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabata. Hindi tama para sa isang mambabatas. Ano ba talaga, di ba? Ang gulo mo hindi illegal pero hindi tama. Saan tayo doon? Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang investigahan ng ombudsman si Marcoleta? Hindi kasama sa irerekomenda pero ipapatawag sa ombudsman. Huwag kami, Ping Lacson. Pinagloloko-loko mo kami. Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanila kung magkakaroon ng ghost or substantial. Siyempre gagawin nyo na yan para maimbita sa ombudsman. Nag-ano ka na kumbaga hinusgahan mo na yung tao Meron siyang 500 million allocable Doon pa lang sa word na 500 million, ano na yun kumbaga maano na yung tao doon mag-iisip na ay kasama siguro to, 'di ba? Isang malaking kalokohan yan. 'Di ba, Senator Ping? He should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Okay, tama na. Wala nang special dito.
Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Di mo pa pinangalanan eh. Si Senator Marcoleta nga ang chairman, tas hindi mo pa pinangalanan. Napaka-plastic mo. Napaka-plastic mo, kalalaki mong tao. Alam nyo kasi, nakakatawa lang yung ginagawa nila ngayon. Na huling-huli mo eh, pagka pinagdikit-dikit mo yung mga sinasabi nila sa mga balita, sa pahayag nila, sa privilege speech, sa mga interview, pag pinagdikit-dikit mo, sasabi talaga yung mga salita eh. Pag inintindi mo mabuti, kung magaling ka lang manghuli ng salita, maintindihan mo na loko-loko to. Matatawa ka eh. Kasi, kumbaga, nililihis nila yung publiko, pero saan ba nahuhuli ang isda? Diba sa bibig? Nililihis nila yung isip ng publiko. Gagawa sila ng isyong ganito para matabunan tong flood control. Yan kasi ang trabaho ng trapo. Diba? Traditional politician yung style ni Ping Lacson. Yan ang style nila para makalimutan ng tao itong issue ng flood control. Para maibaling na question ka ng question, eh meron ka naman 500 million allocable, 'di ba? Oh, yun na yung issue ngayon. Eh ang problema, naninindigan si Senator Marcoleta na ba't ako pipirma dyan sa flood control? Eh hindi nga kompleto yung report mo eh, 'di ba? Kaya dun siya nagagalit, hindi maalis yung issue ng flood control sa isipan ng tao. 'Di ba? Yun ang gustong-gusto niyang burahin. Kaya gumagawa sila ng issue ngayon na bago. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakangangay. Pansinin nyo, tapos nakanganga yung ibang kasamahan sa CA. Tapos sa mga sinasabi niya, merong daw. Ibig sabihin hearsay, chismis, walang ebidensya. Pinaglololoko mo kami, Senator Ping eh. Kasi wala naman nakuha ang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan. Yung handwritten, pwede namang ano yun eh. Ikaw na mismo magsulat eh, 'di ba? Kung gusto mo talaga ibagsak yung tao eh. Kalokohan yan. 'Di ba? Kung gusto mong ibagsak yung tao, ikaw na magsusulat niyan. Ngayon, yung projects na yun, may listahan. Gusto namin malaman. So, Sir Senator, send po is my phone. Yeah. Oh, marami. Meron ng isang legislator. Ganyan kakapal yung kanyang report. Hininga namin ng reaksyon dito si Marcoleta pero wala pa siyang sagot. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies. Kaya hindi ito Kita mo ah, kung gusto ni Senator Marcoleta na kung sakali meron siyang flood control, sabihin na natin gano'n, pipirmahan na niya yon kasi isasarado na yung libro na yun eh. Ibig sabihin, tapos na yung report. 'Di ba? Eh bakit hindi niya pinipirmahan? Kasi hindi nga pwedeng pirmahan dahil kulang-kulang yung mga ebidensya, kulang-kulang yung resource person, kulang-kulang yung mga witness. 'Di ba? Oh, kaya hindi niya pinipirmahan. Kasi kung ako, sangkot ako sa flood control, eto common sense makinig kayo. Kung ako, sangkot ako sa flood control, pipirmahan ko yun para matigil na yung, investigasyon na yan. Kasi pag humaba yung investigasyon, ang putok niyan sa akin kasi sangkot ako eh. Oh, 'di ba? Napapansin nyo yung logic sa part na yon, 'di ba? Bakit ayaw pirmahan ni Senator Marcoleta? Kasi hindi siya natatakot na masangkot sa flood control dahil wala naman siyang kinalaman sa flood control. 'Di ba? Yun yung point. Kung marunong kayo mag-analyze ng mga nangyayari at hindi lang kayo basta nakinig sa kabilang tenga, lalabas sa kabila, malalaman nyo na may punto si Senator Marcoleta. Diba? ilabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one minority
sa majority na kung pwede wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing. Diba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Ikaw lang naman nakikisama eh. Kami gusto namin malaman ng totoo eh. Diba? Kaya nga pinipilit ni Senator Marcoleta na ayaw pirmahan niya para matuloy yung investigasyon. Ikaw lang naman nakikisama sa Congress eh. Diba? Gusto nyo mag-impeach agad. Yun agad ang isyong ipupukol nyo para matabunan yung flood control na yan. Yung iba, parang hunustili na bumate. Yung iba, hindi ako nakausap. Sa report, Eh kasi kalokohan yung ginagawa mo eh, 'di ba? Oh. Hindi pa tapos yung investigasyon. Pinapipirma mo na agad. Pagka pinirma nyo, hindi ka na mag-iimbestiga kasi pumayag na sila eh. Yung pirma, ibig sabihin yan, pumayag ka na. Na hanggang dito na lang tong investigasyon na to, ganto ganyan. Yun. kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ng tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kumabot kami sa interpellation sa amendment at makatwiran yung kanilang amendment. Makatwiran yung kanilang amendment. O sige, sabihin na natin makatwiran yung amendment nung si Jinggoy, saka si yung isa pang senador, saka si Chis Escudero. Ibig sabihin, kapag matibay ang ebidensya at makatwiran yung amendment nila, hindi sila mahusgahan. Diba? Natanggalin mo yung pangalan ko dyan dahil hindi totoo yan. Ito yung aking defense. At nanalo sa botohan. O, botohan? Pagbobotohan, kumisala ka ba o hindi? Eh, hindi investigasyon yun. Diba? Botohan? Ang investigasyon, kapag napatunayan na misala ka, kahit na magbotohan kayo, misala ka pa rin. Diba? Ikaw naman, Senator, sabi sa iyo, mahuhuli ka sa sarili mong bibig. Diba? Or nakonvince ako as chairman, sponsor. Na-convince ka as chairman, sponsor. So, hindi mo na sila pakukulong? Ganun ba yun? Pag na-convince ka nila na mas matibay yung ano nila, sinasabi nila kaysa doon, eh paano kung mas matibay nga yung ebidensya at may ebidensya, kahit napakalit na ebidensya na yan, hindi mo pwedeng palagpasin yun. 'Di ba? Ganyan kakabayas. Tatanggal yung pangalan ko sa final, sa adopted committee report. Hinihinga namin ng Kalokohan. panibagong reaksyon ang mga nabanggit pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Kung talagang Ito naman yung sagot ni Senator Marcoleta sa mga paratang ni Pinky Lacson. hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Tama, totoo yun. Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Tama. Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Para sa akin, hindi pikit ang mata ni Senator Ping Lacson, kundi may tapal na pera. Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Tama. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Political persecution. Yun yung ginagawa ngayon ni Senator Ping Lacson kasi nasa kanya nga lahat ng resource eh. May media ka na, may backer kang presidente, may backer kang ombudsman, kaya mo i-manipulate yung mga documents. Diba? Political persecution yan.
Yan ang pinaka tamang gamiting words para sa ginagawa ni Senator Ping Lacson. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag. Tama yung ginawa niya na pro-China raw to si Senator Marcoleta. Splice video yun. 'Di ba? Ang sinasabi ni Senator Marcoleta about dun sa West Philippine Sea, kailangan mo irehistro sa international community o UNCLOS para maging parte ng bansa mo yun. 'Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng ano yan eh. Kumbaga angkinin lang eh. Dahil ngayon meron na tayong tinatawag na international law. Pero sa ibang ano na yun, ibang segment na yun. Upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, Tama. at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Tama, totoo yun. Kasi si Senator Marcoleta may paninindigan. Kasi kabisado niya eh. Kabisado niya yung style na itong mga trapo na to eh, yung traditional politician na ililihis yung atensyon ng mga tao sa ibang issue para makalimutan itong issue na to. Katulad nun sa flood control, 'di ba? Eh si Senator Marcoleta ayaw niyang alisin ang isipan ng tao sa flood control kasi nga hindi kumpletong investigasyon. Gusto na nila agad isara. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking ipinahayag kahapon? Pag sinabi kasi partial, hindi pa tapos yun. Partial pa nga lang eh. Ang partial report ay unfinished report. Tama. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report and hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan dati? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Alam mo, ang ginagawa kasi ni Senator Ping Lacson, pinupulis niya tong abogado natin. Yan si Senator Marcoleta, pinupulis niya. Yan ang style ni Senator Ping Lacson, 'di ba? Pinipilit niyang pirma mo to, 'di ba? Kung tutuusin kung pangkaraniwan tao tayo, abogado sa pulis, mananakot 'yun. Tinatakot niya 'yun. O ganto ganyan ha. Ganto rin yung ginagawa niya ngayon. Kaso ina high level naman. Kumbaga sinisira niya yung pagkatao
ni Senator Marcoleta sa mata ng publiko para masabi na hindi malinis ang budhi ni Senator Marcoleta. Pero kung tutuusin, siya yung hindi malinis ang budhi. Kasi nakailang try na siya, hindi siya magwagi. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Pagkagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na pagkagalangan. Alin ba ang mas importante? Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay? Pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya. Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Sa totoo lang, ang binabanggit ni Senator Marcoleta rito, kumbaga yung sa House of Representatives, nandoon kasi yung mga dorobo. Ginagalang ni Senator Ping Lacson yun. Hindi niya pinatatawag, di ba? Imbis na patawag niya kagaya ng pag-call out sa kanya ni Senator Marcoleta, hindi niya nire-respeto yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Bagkus binabaliwala niya ito. Diba? Umamin na nga si Romualdez, hindi nga siya ang pinuno dahil ehekutibo ang nangangasiwa ng pag-release ng project, ng pagsasagawa ng mga project. Ibig sabihin, may alam si Martin Romualdez sa nangyayaring nakawan sa flood control. Diba? Bakit ayaw mo ipatawag Senator Ping? Yun ang malaking tanong. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalay ng konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito. Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy, hindi. Totoo yun. Dapat hindi mo gagamiting pagtatakip. Diba? Actually, wala ng pera ang Pilipinas. Kaya bigla nilang tinaasan yung Meralco. Bigla nilang nagdagdag sila dun sa bill ng Meralco ng iba't ibang pinapasagot sa mga Pilipino. 4-piece, senior citizen, diba? Dati na wala naman. Ibig sabihin kasi wala ng pera gobyerno. Ninakaw na nila lahat. Iba sa unang-una pa lang, sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin. Tama, kung ginalang talaga ng Kongreso ang taong bayan, ang taong bayan, hindi sila magnanakaw. 'Di ba? Bakit mga pinuno nila ng pera yung mga bulsa nila? Kung talagang nire-respeto nila ang taong bayan. Hindi nga nila nire-respeto, yun ang punto 'di ba? At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report. Ba, nagbigay ng kondisyon. Kailangan pipirmahan muna bago siya dialogue. Has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit ko siya pipilitin? Tama. Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report,
Ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Tama. Yun po ang hindi ko kayang tanggap. Ibig sabihin kapag hindi mo pinirmahan, wala siyang gagawing aksyon. Hindi siya mag-iimbestiga, hindi siya magdadagdag ng mga resource person, ng witness, wala siyang kakausaping iba hanggat hindi mo pinipirmahan. Yun ba talaga ang tungkulin mo, Senator Ping Lacson, bilang Blue Ribbon Chairman? Diba? Ang tungkulin mo mag-imbestiga, hindi magbigay ng kondisyon. Diba? Hanapin mo yung mga magnanakaw o baka kasama ka na sa mga nagnanakaw. Yun ang malaking tanong. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yon. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yung kapirasong sulat Ito ang ebidensya nilang ipinakita, yung isang papel na merong nakalagay na Kong Marcoleta. Yun lang ebidensya nila. 'Di ba? Kung talagang nakatanggap ng 500 million tong si Senator Marcoleta nung congressman pa siya, dapat maraming ebidensya. Kasi malaking pera ang usapan dyan Hindi lang basta ano yan 5 piso, 10 piso, 500, 5,000. Hindi. Milyon. Kalakip nun dapat ang maraming ebidensya kasi ang usapan dyan milyon. 500 million. Diba? Yun ang aligasyon mo. Tapos ang ebidensya mo, yung isang papel may nakasulat na Kong Marcoleta. Nakakatawa ka. Diba? Napakalaking kalokohan yung ginagawa mo, Senator Ping Lacson. Ang dami mong ebidensya. Bilang na bilang. Ay nako ka. Yun po yung gusto niyang palabasin. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap to sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Caroline Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Hindi kilala yung mga congressman. So sabihin na natin ganito. Maaring nakatanggap yung mga yan, yung mga nakasulat dyan na sa papel na hawak ni Senator Marcoleta. Pero sa tingin nyo, isa ba sa kanilang mastermind? Napaka-imposible. Kasi ang mastermind, siya yung merong hawak na mas malaking kapangyarihan. Diba? Kasi paano mo i-manipulate yung pera kung wala kang posisyon? As congressman, kailangan maging speaker ka. Kailangan dikit ka sa presidente para ma-manipulate mo yung pera, pati yung power. Diba? Napaka-imposible kasing nandoon sa mga binanggit ni Senator Marcoleta yung mastermind, diba? May mas malaking tao sa likod niya mga yan, diba? Yun ang hinahanap ni Senator Marcoleta. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Ayun lang, kasama si PBBM, di ba? Pero bakit nga wala? Bakit hindi sinama ni Pinky? Bakit? Nabigyan na ba ng maleta? Di ba?
Nakakapagtaka. Bakit ayaw mong isama? Yun ang problema. Kaya naghimutok to si Senator Marcoleta. Kasi yun yung mga importanteng tao eh. Mga key para masagot yung mga question. Mga key para mabuksan yung panibagong pintuan para sa investigasyon. Malaman kung sino pa yung mga taong matataas ang katungkulan sa gobyerno na kasabwat sa flood control. Eh bakit hindi mo inimbitahan? Partial report, bakit hindi kasama? Kasi nga ayaw mo. Kasi pinagtatakpan mo. Yun kasi yun. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Yun ang Pangulo. Oo nga naman, napakabigat na akusasyon yun. Kasi ang usapan dito hindi barya. So dapat kapag may mga ganong inaakusahan yung tao, may ganong pag-aakusa, dapat ini-invite mo rin, 'di ba? Para malaman nyo kung totoo ba yung sinasabi. Wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Yun pa, bakit wala si Romualdez? Diba? Eh sinabi na nga ni Ombudsman Remulla, meron na siyang hold departure order o kakasuhan ng plunder. O tapos may isa pang kasong ipapato kay Martin Romualdez. Pero bakit ang Senado hindi inimbitahan si Martin Romualdez? Bakit may tinatago ka ba, Ping Lacson? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yun pa po yung nasa... Wala po sa... Tama, dapat kung sino yung tinuturo, yun agad yung ipapatawag mo. Kasi sa kanya lahat nakaturo yung yung mga daliri ng mga witness eh. Pati yung yung bata niya, si Saldico, siya ang tinuturo. O hindi naman si PBBM si Martin Romualdez ang tinuturo. Kasi hindi naman pwedeng dumirekta si Saldico kay PBBM. Siyempre may middleman yun. Sino yun? Si Martin Romualdez, di ba? Eh paano mo sasagutin ngayon yun? Preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com.ph dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. O diba? Puro ang pumuputok na pangalan, Romualdez. Pero bakit wala doon sa Blue Ribbon investigation about sa flood control? Bakit hindi mo in-invite, 'di ba, Ping Lacson? Oh. Ibig sabihin pinagtatakpan mo. 'Di ba? Binibilog mo naman yung ulo ng mga Pilipino, Ping eh. Maaring hindi lahat ng Pilipino nakapagtapos ng mataas na kolehiyo o nakapag-PhD, nakapag-doctorate. Pero hindi naman kami tanga. 'Di ba? Hindi kami bobo. 'Di ba? Nakakaunawa ang mga Pilipino. Matatalinong Pilipino, resilient nga tayo 'di ba? Tapos gagawin mo kaming engot, di nakakaintindi about sa batas. Alam namin, di man namin naintindihan talaga ang batas, pero alam namin na merong mali. Yun yung tinatawag na instinct. Yun ang pinapagana namin. 'Di ba?
Kasi hindi, totoo naman, hindi naman lahat eh. Hindi lahat kasi abogado. 'Di ba? May mga bagay talaga na hindi naiintindihan ng mga tao sa batas. Pero hindi kami tanga. Yun. Eh dito pa lang po eh. Supply na yung report. Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po ba punta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero. Tama. Na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Naniniwala si Senator And so ito, yung natuklasan ni Senator Marcoleta na corruption about Kiping Lacson. Rodante Marcoleta na direktang nakinabang sa korupsyon sa flood control project si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito raw nakikitang dahilan ni Marcoleta kung bakit pilit na pinagtatakpan ni Lacson ang malalaking personalidad na sangkot Tama. sa korupsyon. Ang detalye ihahatid ni Mark Gabriel. Kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Yan ang mabigat na tanong ngayon ni Senator Rodante Marcoleta kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson dahil sa patuloy na pagkaantala at paglihis ng investigasyon sa flood control scandal. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Marcoleta na malinaw na iniiwasan ni Lacson na maipatawag sa pagdinig ang ilang personalidad na idinadawit sa malawakang korupsyon. Ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ang interparliamentary courtesy kaya hindi niya maobliga si dating House Speaker Martin Romualdez. Natatakot din daw si Lacson na imbitahan si dating Undersecretary Adrian Bersamin kahit siya pa mismo ang nagkaladkad sa pangalan nito sa kasagsagan ng debate sa 2026 budget. Nagtataka. Ito, pakinggan nyo mabuti to. Napakatinding akusasyon ito. 100 billion ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo doon sa hinandel naman niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Yun, patay ka. Si Ping Lacson nagsabi nun ha. Eh, bakit hindi mo ipatawa? Tama. Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala? Tinanggal niya. Hinala ni Marcoleta, posibleng nakarating na rin kay Lacson na may resibo at accounting si Bersamin sa pinatunguhan ng 8 bilyong piso. Ayun, may ebidensya. Yari ka. Di ba? Kaya naman pala, ayaw mo ipatawag si Bersamin. Di ba? Nakatunog ka na. Na madadawit ka. Di ba? Kasama raw kasi sa mga nakinabang dito ang mga senatorial candidates ng administrasyon noong 2025 elections. Kasama si Ping doon sa 12 senatorial balls ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun. So sa flood control money, ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. Patay ka. Hindi lang minsan. Yung pala pinang-sponsor sa inyo ni PBBM. Yung campaign. Ay, nako, hinokus-pokus nyo pala ang pera ng taong bayan. Diba? Nakita ko may months eh. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, ikwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. Bukod kay Bersamin, dapat daw nakasamang ipatawag ni Lacson si Congressman Leandro Liviste na nagpakita sa kanya ng nasabing dokumento. Marami, yung nakita ko nga dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. At mayroon pang itong mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Ayun ka, patay ka. May ebidensya sa'yo, Ping Lacson. Mahal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun.
Naniniwala din si Marcoleta na ang pilit na pagpapalagda ni Lacson sa partial committee report ay gagamitin ito para tuluyan ang tuldukan ng investigasyon sa flood control scandal. Hindi ako naniniwala. Patibong niya yun. Trap Tama, niya yun. tama. Bait niya yun. Pain niya yun. Hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Tama, Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. tama. Mapagtakpa kasi sangkot pala siya. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Patay ka. Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Ayun. Kaya naman pala ayaw niya patawag si Bersamin. Nabigyan pala siya ng campaign. Ng alokasyon. Siya pala may alokasyon na 1 billion. Kaya pala 8 yun. 8 yung senator na sinuportahan ni PBBM. Ay nako. Senator Ping Lacson, lahat ng kalokohan nasa iyo na huwag mong pulisin ang Senado. Kasi alam mo, nanonood ang taong bayan. Alam namin pag niloloko kami, hindi kami mga tanga. Diba? So, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating content. Ayan, sa ating mga pagre-react sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yun, oh. Maraming salamat sa inyo. At huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Ayan, so dito na lang. Bye-bye.